Sa mapagpalang hapon, sa bawat isa mga kapatid, tayo magsisimula na sa ating afternoon service. Tayo tumayo mga kapatid at muli purihin natin ang ating Panginoon. Alam ko mga kapatid, kaninang umaga, binusog na tayo ng ating Panginoon sa kanyang presensya. At sa oras na to, tayo muli magpapabusog sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin siya mga kapatid. Palakpakan natin siya mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At sa mga oras na to ay patuloy tayo magpupuri sa kanya mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo aawit mga kapatid sa mga oras na to. Tayo aawitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, sa mga oras to siya yung natatanging sandalan natin mga kapatid sa oras ng problema, sa pagsubok mga kapatid. At huwag tayong mahihiyang lumapit sa kanya sa mga oras na to mga kapatid. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Of the
Hallelujah mga kapatid. At sa pagkakataon ito mga kapatid, I request Sister Joyce to pray sa ating opening prayer. Hallelujah. Amen mga kapatid. Hallelujah. Masaya po ba ang bawat isa? Hallelujah. Sa pagkakataon ito tayo aawit ng masayang awit mga kapatid. Pwede natin kamayan ang bawat isa. Wala tayong lalagpasan na kapatiran mga kapatid. Hallelujah. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh, it's a joy to be a Christian. It's a joy, it's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh, it's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At malayan tayong mga kaupo, mga kapatid. At sa pagkakataong to, makakarinig tayo mga kapatid ng isang papuring awit na nagmumula kay Brother Joel. Hallelujah. God bless you, brother. Amen mga kapatid. Wala na yung mga musician. Yan, nagpalitan lang sila. Yan mga kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Lahat ng nandito ako ngayon para
Papurihan natin at handugan natin ng papuring awit ng ating Panginoon. Ayun nga mga kapatid. Yan. Nakakahandog papuri ko sa ating Panginoon ay pinamagataang Here I Am to Worship. Okay, sabayan niyo po ako po, mga kapatid. Yan. You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of my life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether King of all days, one so highly exalted, glorious in heaven above. You came to the earth created, all for love's sake became Amen, mga kapatid. Hallelujah. Tinapos na niya agad, mga kapatid.
Ayan. Pero alam ko mga kapatid na natuwa ang ating Panginoon sa ginawa nilang tatlo. Dahil pinagamit nila ang kanilang talento sa ating Panginoon. Amen. At wala po tayong bisita mga kapatid. Tayo dadako po sa isa sa mga importanteng parte. Ang pagbibigay mga kapatid. Tayo po itong mayo. Hallelujah. Praise God, hallelujah tayo. Mga kapatid tayo manalangin, hallelujah Jesus Lord, hallelujah dakilang Ama o God, hallelujah min sa Panginoon, narito ang iyong mga anak o God, hallelujah, upang purihan ka, hallelujah, itaas ka, hallelujah Lord, ang aming ikapo Lord at handog ay i-bless nito Panginoon, hallelujah, ibalik mo to ng siksik liglig at umaapaw sa mga taong nagbigay o God, hallelujah, at i-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga source of income. Hallelujah. Ito may galing sa kanilang trabaho, galing sa business, O God. Hallelujah. Sa mga hindi nagbigay, O God. Hallelujah. Bigyan mo sila po, Panginoon, ang mga hanap buhay upang sa sunod sila ay makapagbigay ng tithes and offering. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, tinataas ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the name, Amen. Amen, mga kapatid. Handa na ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo magtutuloy-tuloy na sa ating gawain, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, malaya tayong tumalon, malaya tayong pumalakpak, umawit, sumigaw, mga kapatid, lahat pwede natin gawin para mapupurihan lamang natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede natin iusog yung mga upuan, mga kapatid, para maluwag ang ating pwesto. Hallelujah, hallelujah. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever,
ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Siya ang waymaker. Hallelujah. Miracle maker, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Promise keeper, mga kapatid. Siya yun, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Invite natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
isang muli mapagpalang hapon sa bawat isa at ako ay nagagalak na muli makasama kayo dito sa ating pangalawang service ngayong hapon. Binabati ko rin ang mga kasama natin na nanonood online at alam ko na kanina pa natin na raramdaman ang pagkilos ng Panginoon, but naniniwala ako na ang Panginoon sa dakong ito ay may panibagong pagpapala, may panibagong mensahe para sa atin. Amen. At kaya naman sa hindi pagtatagal, tayo po ay magbabasa na ng salita ng Panginoon. Kaya kung meron po kayong Biblia, buksan po natin sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. So, basahin po natin from verse 1. Sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Verse 4, your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So praise the Lord. At bago tayo magsimula, hiniling ko po ang ating pastor na manalangin. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyong malayang pagkilos. Thank you, God, sa iyong mga salita na aming nakinig, na aming napakinggan, aming nabasa. Dalangin ko, O Diyos, ang Sister Divine, Lord God, gamitin mo siya, O Diyos, para sa bawat isa, Panginoon, sa ikalalago, sa ikatitibay. Hallelujah. Praise God, patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, ng double portion of anointing, O God. Igawad mo po sa Kanya katalinuhan at karunungan, ipagkaloob po, Panginoon. At Lord, kami po ay lalabas, Panginoon, sa gusaling ito na daladalang pagpapala mo ng iyong mga salita sa hapong ito. Maraming salamat po, Diyos. Naangkin po namin ang tagumpay at aking sinasuway na manggawa ng kaaway sa pakikinig ng iyong mga salita. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title po ng mensahe ng Panginoon para sa hapon na ito ay pinamagatan ko pong Unexpected Chapters. Finding courage for the season we didn't choose. Amen. So, maaari na po kayong makaupo, mga kapatid. Ayan. So, ngayon po, mga kapatid, tayo ay nasa last Sunday na naman ng buwan. So, napakabilis po ng panahon, no? Parang kailan lang kakabati lang natin ng Happy New Year sa mga kaibigan natin, sa mga pamilya natin. Yung iba, gumawa pa ng mga New Year resolution nila. May mga vision board, may mga goals, may mga plans. Yung iba may mga declaration, tapos may mga panibagong prayer list. Tapos marami pa sa mga kaibigan natin o kakilala na nag-claim na 2026, this is my year. So 2026 is my answered prayer era. So madami punong-puno po tayo ng pag-asa pagpasok ng taong ito. Some of us ay full of expectation. Yung iba naman full of faith. Pero mga kapatid, ngayon,
2 buwan na ang lumipas. Kaya naman, I want to ask every one of us na, kumusta ka ngayon? How are you? Ayan. So, sometimes daw kasi, kapag tinatanong tayo ng kumusta ka, di ba minsan madalas nating sinasagot para simple na lang ay okay lang, ayos naman. Kasi minsan ayaw nating mag-explain, minsan may time na ayaw nating mag-open up, o kaya minsan ayaw nating kasing aminin na pagod tayo. Minsan sinasabi natin na okay lang, pero deep inside ay dumadaan ka sa season ng buhay mo ngayon na hindi mo pinili. Amen. So, hindi mo pinili yung pressure, hindi mo pinili yung paghihintay, hindi mo rin pinili yung adjustment na ginagawa mo ngayon, o hindi mo pinili yung mga bagong responsibility na nadagdag sa'yo. Pero wala ka nang magagawa dahil nandyan ka na. And sometimes, napapatanong tayo sa Panginoon, no, na minsan sa ating prayer, natatanong natin sa Panginoon na, Lord, bakit po ganito? Bakit mas lalong naging mahirap? Bakit mas lalong naging mabigat? Di ko naman pinili yung buhay na ito. So sabi nasa natin kanina mga kapatid, sa verse 9, yung mga katagang yon ay binanggit mismo ng Panginoon kay Joshua. Sabi ng Panginoon, be strong and courageous. So imagine natin mga kapatid na direkta sa atin na sinasabi yon ng Panginoon, yung mga katagang yon. Sabi sa ating buhay daw, may mga pagkakataon na nire-require sa atin ang pagiging matapang. So, meron ba sa inyo na sitwasyon sa buhay nyo na sa tingin nyo, nire-require sa inyo ang pagiging courageous o pagiging matapang? So, may mga halimbawa dito mga kapatid kung saan kailangan mo ng tapang. So, ibang example dito, una, pag-pursue sa bagong career o negosyo, di ba? Kailangan mo ng tapang doon kasi magtitake ka ng risk, hindi ka sigurado sa magiging outcome. Isa pang example ay kapag na-assign ka bilang leader o manager lalo na sa isang project, tapos first time mo pang gagawin yon. So, syempre kailangan mo ng tapang yon para magawa mo yung proyektong yon. Lalo na kung first time mo yon, tapos may mga tao na under sa'yo. So, kailangan mo mag-guide pa ng mga ibang tao. Isa pa, pag-let go ng personal na pangarap para sumunod sa plano ng Diyos. Kailangan mo rin ng tapang para magawa yon. Sa pagharap sa diagnosis mula sa doktor, lalo na alam mo hindi maganda yung results, o kaya sa pagharap sa isang medical treatment, kailangan mo ng tapang para harapin yun. So madami mga kapatid, at bukod pa sa lahat ng mga bagay na naiisip nyo na nagre-require ng tapang, sabi po, isa sa pinakamahirap na tagpo sa ating buhay ay yung mga stages of transitions. So itong transition na ito mga kapatid, ito yung mga pagbabago ng season, o kaya pag-adjust sa bagong normal. Di ba nung pandemic, tayong lahat ay nag-adjust sa new normal. So during transition, dito sinusubok yung ating lakas ng loob at tiwala natin sa Panginoon. Tapos isa pa yung verse 9, yung verse na yon, madalas 'di ba ginagamit natin siya as motivational verse. No, be strong and courageous. Lalo na kung may mga kaibigan ka o kakilala ka na nanghingi sa'yo ng advice. 'Di ba most of the time sinasabi natin na huwag kang panghinaan ng loob, maging malakas ka, magpakatatag ka. Pero sa context na ito mga kapatid, sa story ni Joshua, yung katagang yun ay pinanggit ng Panginoon hindi dahil to motivate or hindi para mag-celebrate sila, kundi binanggit yun in a transition mode ng bayan ng Israel. Sa verse 1, nag-start yung Joshua. Ang katagadon, ang unang bungad ay after the death of Moses. So bago ibigay ng Panginoon yung command niya kay Joshua, ay meron munang nawala. Moses died. So si Moses po ay kasama nila for 40 years. Siya yung naging leader nila
40 years nilang sinandalan. At si Moses, maraming nagawang kamangha-mangha sa tulong ng Panginoon. Siya rin yung humarap sa Paraon. Siya rin yung ginamit para hatiin yung Red Sea. Umakyat siya sa Mount Sinai. Siya rin yung nakausap ng Diyos face to face. At ngayon, suddenly, wala na siya. So imagine nyo yung atmosphere doon sa kanilang camp. Marahil tahimik, mabigat, full of uncertainties, full of questions. Madami sigurong nagtanong na, paano na tayo? Wala na si Moses. Wala nang maglilid sa atin. Kaya ba natin na magpatuloy kung wala na siya? So, this is a huge transition sa buhay nila. At lahat ng transition ay merong grief. Kasi kapag may transition, may nawawala. So, para kang nagdadalamhati. May mga uncertainties, may mga takot, pero at the same time, may part sa'yo na excited ka para sa bago. So, transition, it's a mix of grief, uncertainty, and fear. So, parang transition from one career to another, paglipat mo sa isang kumpanya to panibagong company, from one season to another, or from 1 year to another. So, every transition is mixed emotions. So, itong kwento ni Joshua is a perfect example ng transition. Kasi para kay Joshua, malaking bagay ito sa buhay niya. Leadership moved from Moses to Joshua. So si Moses po ay hindi lang ordinaryong leader. Moses was a great leader. So sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, ang Panginoon ay nagsalita sa kanila. At hindi sa buong nation siya nagsalita, kundi particularly kay Joshua. Sabi ng Panginoon kay Joshua, "Now then arise." So parang sinasabi ng Diyos na, Joshua, ikaw na. Si Joshua ay papasok sa isang panibagong leadership role. So malaking transition ito sa buhay niya, para bang brand new season. At ang mahirap pa, nasa gitna sila ng pagdadalamhati. So kasi dahil namatay yung una nilang leader, so puno ng uncertainties, walang katiyakan yung mga tao para sa mga darating na panahon. So imagine yung naranasan ni Joshua noon or yung nararamdaman niya nung moment na yon. Siguro grabe yung intimidation na nararamdaman niya. Siyempre, sino ka ba naman? No, na dati assistant ka lang ni Moses. Ngayon, ikaw na ang papalit sa kanya. So para kay Joshua, mabigat na role yon. Ika nga, big shoes to fill. So, may heavy expectation, meron ding comparison. So, ngayon, imagine natin kung yung sarili natin katulad ni Joshua, na ikaw yung inatasan, bigla na hahawak sa pamumuno na hindi lang kaunting tao, kundi milyong-milyong Israelita. So, lahat ng mga hinaing nila, mga pangangailangan nila, pati yung mga buhay nila, nakasalalay na sa'yo. Kasi kung ano mang desisyon mo, makakaapekto sa kanilang lahat. So, napakalaking responsibility at nakakatakot. At isa pa, kailangan mong harapin yung mga military battles, mga iba't ibang challenges, maging matinding spiritual responsibility. So, sa gitna ng takot, ng mga pagdududa, at saka sa uncertainty ng transition, maaaring mawalan ka ng tapang, mawalan ka ng lakas at pag-asa para harapin yung mga bagong season ng iyong buhay. So, minsan, nararanasan din natin yun, mga kapatid. Kunyari, may pinasok kang bagong role o panibagong responsibility. Minsan, naiisip mo, mas malaki yon kaysa sa confidence mo. Mas malaki yon kaysa sa mga experiences mo or sa mga tingin mong kaya mo. At sa mga sandaling iyon, nangusap ang Panginoon kay Joshua sa verse 9. Sabi niya, hindi ba't inutos ko sa'yo na huwag kang matakot? Have I not commanded you? So para bang sa Tagalog na parang sinasabi ng Panginoon, di ba sinabi ko na sa'yo? So aware ang Panginoon sa nararamdaman ni Joshua that time.
na alam ng Panginoon yung takot na nararamdaman ni Joshua. At hindi lang ito yung first time na sinabi ng Panginoon na be strong and courageous. Dahil kanina sa binasa natin, sa verse 6 pa lang, sinabi na ng Panginoon, be strong and courageous. Tapos bago niya pa ulitin sa verse 9, ay inulit niya pa muna sa verse 7. Sabi, be strong and very courageous. Kaya naman, pagdating sa verse 9, para bang sinasabi ng Panginoon na, hindi ba sinabi ko na be strong and courageous? So, hindi ito yung unang utos kay Joshua at hindi ito bagong instruction sa kanya dahil inulit na yon ng Panginoon. At ang sabi mga kapatid, kapag inuulit ng Diyos ang isang bagay, ibig sabihin, alam niya yung nararamdaman mo. So, ang pinakamatinding kalaban ni Joshua that time ay hindi yung Jericho, hindi yung mga malalakas na armies, hindi yung mga fortified cities, kundi ang pinakamatinding kalaban niya ay yung mismong sarili niya. Yung takot na nararamdaman niya. So, yes, nire-recognize ng Panginoon yung ating takot, mga discouragement, and anxiety. At hindi niya sinabi kay Joshua na, parang hindi niya naman sinabi na, sabi ko nga, di ba, huwag kang matakot o huwag mong pansinin yan. Kundi, in-acknowledge niya yung fear. Pero, ang maganda doon, hindi inayaan ng Panginoon na yung takot, yung mag-conquer kay Joshua. Kaya inulit niya ng 3 beses, be strong, be courageous. So, dito na pumapasok yung authority ng Panginoon. Hindi ito para parang i-motivate tayo or magbigay lang ng suggestion, kundi ito ay utos. So, inuutusan ng Diyos si Joshua na huwag hayaan yung takot na manalo sa kanyang puso. Alam ng Panginoon na kapag mabigat daw yung calling, alam ng Panginoon na mabigat din yung takot. Kung mabigat yung responsibility, malamang mabigat din yung pressure na nararamdaman. So, ina-address ng Panginoon yung feeling ni Joshua, feeling of inadequacy. Na, di ba minsan sinasabi natin yan sa Panginoon na, Lord, parang kulang ako, hindi ako sapat para dito. Na hindi ako kasing galing ni ganito, hindi ako kasing tapang nito, ganyan. So, parang sinasabi ng Diyos na parang nire-recognize ng Diyos yung ating kakulangan. Kaya naman, ang kailangan nating sundin ay sumunod. Because the key to success is not ability, it is obedience. So, yung courage o yung tapang, it flows from obedience. So, kapag susunod ka, ang courage ay andun na din mga kapatid, maging yung provision, yung strength na doon rin, maging yung confidence. Minsan nga, ang sinasabi natin, kailangan natin ng lakas para makasunod. Pero madalas mga kapatid, nakakasunod lang tayo dahil sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Pag sinabing courage, hindi ibig sabihin, hindi ka na pwedeng matakot, hindi ka na pwedeng umiyak, mapagod, o manlupaypay, kundi courage is trusting God's authority more than your fear. So, kapag may courage ka, mas nagtitiwala ka sa kayang gawin o sa authority ng Panginoon more than sa iyong takot. Kaya naman, inuulit sa atin ng Panginoon, have I not commanded you, be strong and courageous. So, hindi ito suggestion, hindi ito command. Ang naisabihin ng Panginoon sa atin ay, do not be afraid. Anong kasunod nung command ng Panginoon sa verse 9? Kung babalikan natin yung verse 9, after ng command niya, ang sinabi ng Panginoon, ay ang pangako niya. Sabi niya doon, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. So, pinangako ng Panginoon kay Joshua ang kanyang presensya. So, pansin nyo, wala namang sinabi dyan yung Panginoon kay Joshua na
Joshua, ikaw ang papalit kasi magaling ka, trained ka na, kompleto na yung mga army mo, kayang-kaya mo yan. Just believe in yourself. Walang ganon, mga kapatid. Kundi ang sinabi ng Panginoon sa kanya, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. So, ang ganda ng mga kapatid, ang pinangako ng Panginoon ay ang kanyang presence. Sabi nga, the greatest promise of God is not blessing. Kundi, the greatest promise of God is His presence. Amen. So, kahit successful ka na, kahit ikaw na yung pinakamayaman sa mundo o ikaw yung pinakamagaling na tao, ay walang silbi yan kung wala ang presensya ng Panginoon. Kaya kapag may presensya niya, kahit wala pa yung breakthrough, di ba? May kapayapaan ka sa puso mo. Kahit wala pang sagot sa mga prayer natin, meron pa rin tayong assurance. At kahit wala pa yung victory na inaasahan natin, ay meron tayong lakas para magpatuloy. Joshua's strength did not come from strategy. So yung kalakasan ni Joshua hindi nagmula sa kanyang sarili, hindi galing sa army niya, anumang weapon, o maging sa experience niya. It came from one thing. God was with him. Amen. At isa pa ang sinabi ng Panginoon kay Joshua, sabi doon, as I was with Moses, so I will be with you. So sabi ng Panginoon sa kanya na kung paano ko sinamahan si Moses, ganon din kita sasamahan. Amen? So kahit nasa new transition ka or new season, still ang Panginoon ay the same. Kung sino yung kasama ng Panginoon nung time ni Moses, siya rin ang kasama ni Joshua. At kung sino yung kasama ni Joshua nung time na yon, siya rin yung the same God na kasama natin. Amen. Yes, may mga new seasons, may mga new battles, may mga new responsibilities. Pero ang Panginoon ay nananatili at hindi nagbabago. Amen. So, hindi nagbabago yung presensya ng Diyos kahit magbago yung season ng buhay mo. Maging sa iyong trabaho, sa bahay, sa ministry, sa bawat pag-iyak natin sa gabi, ay ang Panginoon ay the same God, mga kapatid. He is with us. At isa pa, hindi naman sinabi ng Diyos kay Joshua nung time na yon na, sige, maghintay ka muna hanggang mawala yung takot mo. O kaya, sige, sa susunod na lang kapag ready ka na or kapag confident ka na. Kundi ang sinabi agad ng Panginoon sa kanya, arise and cross the Jordan River. So may utos ang Panginoon na tumawid. And here's the truth, mga kapatid, courage is not a feeling. It is a movement. Amen? So hindi mawawala yung takot kung hindi tayo kikilos. So tayo rin, mga kapatid, katulad ni Joshua, meron din tayong parang Jordan River sa buhay natin na kailangan nating tawirin. So, para sa iba dito, ang Jordan River ay nagsisimbolize sa parang conversation na matagal mo nang iniiwasan. Yung kailangan mong kausapin o ayusin, pero hindi mo pa nagagawa. Or para sa iba naman, ang Jordan River ay parang isang application. Yung mga form na hindi mo pa sinasubmit. Yung mga opportunity na hindi mo pa tinatanggap. O yung calling na hindi mo pa ina-acknowledge. Para sa iba naman, ang Jordan River ay forgiveness. Yung bitbit mong sama ng loob, yung paulit-ulit mong sinasabi na hindi ko kaya, pero alam mo na kailangan mo na itong ibigay sa Panginoon. So, hindi magiging tuyo ang Jordan River bago ka tumawid. Hindi rin mawawala yung agos, hindi rin mawawala yung uncertainty. Pero ang kaibahan ngayon, mga kapatid, ay may pangako ang Panginoon. Kundi ang kanyang presensya ay kasama natin. Amen. At minsan, yung breakthrough, hindi yan dumarating dahil naghintay ka. Dumarating ang breakthrough dahil sumunod ka. Amen. Because obedience activates experience. At kapag tayo'y tumawid, doon lang natin makikita na totoo nga, kasama natin ang ating Panginoon. At isa pa sa verse 8, sinabi din na keep this book of the law always on your lips, meditate
it day and night. So, hindi lang sinabi ng Panginoon na be strong. Binigyan rin siya ng Panginoon ng practical instruction. So, yung courage, mga kapatid, hindi siya accidental, kundi it is cultivated. Dahil hindi naman overnight na pagtulog mo tapos kinabukasan, matapang ka na. Hindi rin ito personality mo or sa way ng pagpapalaki sa'yo. Because courage is built daily. It is built in prayer, in the Word of God, in the obedience, and in consistency. Kaya minsan, di ba, napapansin natin na parang minsan ang bilis nating manghina. Ang sabi po dahil, baka kaya ganun kasi ang intake natin ng Word of God ay mas mababa kaysa sa intake natin ng worry. So, minsan mas lamang yung mga worry natin kaysa sa Word of God. Baka madalas tayong mag-scroll kaysa mag-meditate. O kaya mas marami tayong naririnig na mga opinion ng ibang tao kaysa sa pangako ng Diyos. Sinabi ng salita ng Panginoon, meditate day and night. Amen. So, bawat oras natin, umaga, gabi, kapag confused ka, lalo na kung natatakot ka, kailangan natin na yung salita ng Panginoon. Because what fills your mind will fuel your courage. So kung takot yung laging laman ng isip mo, takot din yung lalabas sa mga decision mo. Pero kung pangako ng Diyos, yung laman ng ating isipan, ay promise din ng Panginoon yung lalabas sa bawat lakad natin. Amen. So, sabi din, courage is not hype, it is discipline. At yung discipline na yan, yung magdadala sa atin sa prosperity at success. So, hindi lang sa mga material na bagay, kundi sa spiritual stability. Amen. At may isa pa tayong dapat na maintindihan. So, nung time na yon, si Joshua, hindi siya nag-give in sa fear. Paano kung nagpa-apekto siya sa takot, di ba? Mahahawa yung buong Israel. Because fear spreads, mga kapatid. So, imagine, paano kung sinabi ni Joshua nung time na yun na, mga kapatid, hindi ko pa yata kaya. O, hintayin muna natin hanggang maging ready na ako. Siguro, millions would freeze. Kaya yung courage or yung tapang ni Joshua ay hindi lang para sa kanya, kundi para ito sa lahat ng sumusunod sa kanya. So baka hindi mo namamalayan, may mga taong nakatingin sa'yo, may anak ka na nakamasid sa'yo kung paano ka mag-handle ng pressure, may asawa ka na umaasa sa faith mo kapag siya ay nangihina, o kaya may mga kaibigan ka na naghahanap ng lakas sa pamamagitan ng testimony mo. O kaya naman may ministry na naghihintay sa obedience mo. So your courage today might be someone else's breakthrough tomorrow. Minsan kasi iniisip natin na personal battle ko lang to, which is no, mga kapatid. Dahil kapag pinili mong magtiwala, pinili mong sumunod, pinili mong tumayo kahit nakakatakot, you are giving permission for others to believe again. At baka ang dahilan kung bakit hindi ka pa bumibigay o nangihina ay dahil may mga taong kailangang makita kung paano kumilos ang isang taong kasama ang Diyos kahit na mahirap. Amen. So tandaan natin that our obedience, it affects more people, mga kapatid. Kaya naman, ang commandment ng Panginoon, be strong. Hindi lang para sa'yo, but for those who are watching how you walk through your unexpected chapter. Amen. And maaari ngayon hindi natin naintindihan kung bakit paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, be strong and courageous. Hindi lang dahil may Jordan River or may mga responsibility, hindi lang dahil may mga taong nakatingin, kung hindi dahil meron kang season ngayon na tinatahak na hindi mo pinili. At sa gitna ng lahat ng yun, mga kapatid, hindi pinangako ng Panginoon na alisin niya yung pressure,
yung mga battle, at yung transition, kundi ang ibinigay niya sa atin ay ang kanyang presensya. Amen. So, maaring ang iba sa atin dito, pagod na. Yung kahit hindi ka naman lumayo sa Panginoon, pero nangihina ka, andito ka, present ka, naglilingkod ka sa Panginoon, nag-worship ka sa Panginoon, pero deep inside, pagod ka na. Yung pagod ka ng maging malakas, pagod ka ng mag-adjust, pagod ka ng maghintay. Minsan, di natin inaamin yon. Ang madalas na sagot lang natin ay, okay lang ako. Pero, mga kapatid, ang naisabi ng Panginoon ay, okay lang na hindi ka maging okay. You don't have to pretend, mga kapatid. At hindi ito moment para patunayan na ikaw ay malakas. Because this is a moment to surrender. Hindi dahil inaamin natin na mahina tayo, kundi inaamin natin na kailangan natin ang ating Panginoon. So, maybe right now, you are in a new season of your life. At sa season na ito, mga kapatid, may gustong gawin ang Panginoon sa'yo. Maybe it's not easy, it's not what you expected, pero kahit challenging, mga kapatid, ang Panginoon po ay hinuhubog ka, pine-prepare ka, at baka hindi lang para sa'yo ito, because someday, your story, your journey ay magiging testimony. Magbibigay ng lakas, ng hope, at encouragement para sa iba. So, kung ikaw ay nasa season na hindi mo pinili, remember na ang Panginoon ay nananatiling the same God, at same rin yung presence na nararamdaman natin. Amen. At sa ating pagtatapos, I invite everyone na tumayo. Sabi dito, new seasons can feel scary. Change can make us doubt ourselves, but God's words will stand. You don't enter the new season or new chapter of your life alone. God goes with you into every decision, every step, and every unknown. So be strong and courageous. Amen. Praise the Lord. Isang papalakpakan natin ang ating Panginoon. So kung kailangan mo ng panibagong lakas, panibagong tapang na mula sa Panginoon, malaya tayong mangusap sa Panginoon, malaya nating itaas ang ating mga kamay. Let's pray to God, mga kapatid, if you need that strength, mga kapatid, a fresh courage. Maybe this afternoon ay hindi lang about sa strength na kailangan mo, kundi it's about letting go. Letting go of our fear, lahat ng ating doubts, mga burdens na ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Ang pangako ng Panginoon, He will be with us wherever we go. Kaya naman, you don't have to carry this alone, mga kapatid. Because ang commandment ng Panginoon, just be strong and courageous. At ang presensya niya ay ang patuloy nating makakasama. Saan man tayo tumahak ng ating landas o anumang season ang pinagdadaanan natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Napakaganda na mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Marami tayong mga unexpected na bagay o mga nangyari, mga kapatid. But ito yung time na ibigay natin sa Panginoon, ipagkatiwala natin. Praise God. Hanapin natin yung mukha ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. All things work together for good. Lahat ng bagay ay mayroong dahilan, mayroong rason ng Panginoon kung bakit tayo dumaraan sa mga hallelujah, unexpected chapters ng ating buhay. Let's try to trust the Lord. Amen.
Hallelujah. Ito lamang mga kapatid. Ang kailangan natin ang magtiwala sa ating Panginoon. Let's surrender all our worries. Hallelujah. Lahat, mga kapatid, ng nasa atin, let's surrender all in the name of Jesus. Hindi mo naman pinili yan. Hindi naman natin pinili yan. Ba tayo may mga problema? Ba tayo may mga pagsubok? God allows troubles to exercise it. Hallelujah. Amen. Pinatitibay tayo ng Panginoon. Praise God. Don't question God, Lord, why? Question God, Lord, what is your will? Lord, what is your purpose? What is your reason, Lord? What is your plan? Oh, hallelujah. Patuloy ako magtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy ako maglilingkod sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, pwede ba nating iunat ang ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Habang inaawit natin, I surrender. I surrender. Hallelujah. Sige mga kapatid, meron tayong kalayaan sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay natin awit. Hallelujah. Surrender all. I surrender all.
our hearts. Let's surrender all to Jesus. All our worries, all anxiety. Hallelujah, lahat ng kahinaan, lahat ng doubt natin. Let's surrender all to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. We surrender all, oh God. Hallelujah. Sige mga kapatid, i-surrender natin sa Panginoon. Hallelujah. Isang bagay. Hallelujah. Ito lamang ang magagawa natin na ipagkatiwala sa ating Panginoon. Na wala tayong magagawa sa ganang ating mga sarili. Let's surrender. Hallelujah. Hallelujah. Let's surrender all. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 We surrender all to you, Lord. We surrender all. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Thank you, God, for reminding us. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Sige. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, oh God. I surrender. Yes, God. Sing it out of it. Yes, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We need a spirit of the Lord. We need a spirit of the Lord. We need a spirit of the Lord today. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, we need your spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Your mercy and love makes me more Lord. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You clothe us with humble wisdom. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. So, hallelujah. Your presence, Lord, is above I need you. that consumes. Come. Yes. Hallelujah. Sige, sige. Holy Spirit, I need you. Hallelujah. Hallelujah.
Come, Holy Spirit. Yes, God. Yes, oh Lord. We need the Spirit. Hallelujah. Woo. I need you. Spirit. Hallelujah. Yes, come on. We need a Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Come on. Come, Holy Spirit, I pray. Hallelujah. Once again, come, Holy Spirit. I need Hallelujah. Holy Spirit, I pray. Hallelujah. Your strength, your power. Hallelujah. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Hallelujah. Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Hallelujah. I once again. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Yes, oh Lord. Come with your Spirit.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We love you so much, God. We praise you, Lord. Hallelujah. We worship your name, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yung magandang palakpak sa Diyos. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. Hallelujah. Sa pagpapatibay mo sa amin, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok. Hallelujah. Trouble sa aming buhay. God, maraming salamat dahil patuloy ka nagpapaalala sa amin, nagpapatibay. Praise God. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat sa iyong ginamit. Hallelujah. Sir Divine Lord God, patuloy siyang pagpalain. Hallelujah. At Lord Jesus, nakikita mo aming pangangailangan, Lord. Pinalakas mo na kami, pinatibay mo na kami. Lord, salamat, Panginoon, sa kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Diyos, sa tagumpay ng buong maghapong ito. Pagpalay mo ang iyong mga anak, O Diyos, hallelujah. Ang lahat ng mga anak mo narito, lahat ng pamilya ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Once again, I pronounce blessing, I pronounce breakthrough. Hallelujah. I pronounce promotion, God. Kalusugan, kalakasan, Panginoon. God, help us, O Lord, na magawa namin ang kalooban mo. Praise God. Patuloy kami maging liwanag, maging asin ng sanlibutan. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, bawat leaders na gawain ito, Diyos, sa inyong mga lingkod. Patuloy mong pagpalahin. God, ingatan mo kami sa loob ng sanlinggo, Diyos. Muli, sa aming pakikipagbago, Panginoon God, ikaw ang patuloy na manguna. Ikaw ang magbigay ng kalakasan. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ang iyong patnubay, kung wala ang iyong tulong, Panginoon God. Hallelujah. Sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng pasasalamat. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. Sa iyo lahat, hallelujah, ng pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you all, mga kapatid. Malaya tayong magkamayan. Thank you, Jesus.